Good morning guys, today October 5, 4:47 AM, Saturday. Babiyahin na kami ni Kenji at first time niya umakyat ngayon ng kabundukan na loaded. So nandito kami ngayon, nagpalipas ng gabi sa Chilliwack Truck Stop. Ayan, Chilliwack Truck Stop. So ayan, dahil nakaparada. May katabi tayong classic na Peterbilt, Volvo. At ayan si Kenji, ready to go na. So let's go guys. Sana gabayan kami ni Lord na okay at safe kami makaahon at makalusong sa bundok. Tara, let's go. Itong load na to papunta ng Innisfil, Ontario. Ayan siya. Okay. Ay sa amin na Kenji. Ito ang Chilliwack, napakatahimik oh. Ang oras natin ay 5 AM na. Bye Chilliwack, BC. Kaya mo yung Ken ha, paho ng BC. Na tayo guys. Eto ang performance ni Kenji, para rin siyang manual, hindi siya nagche-change gear ng mababa yung RPM, talagang sakto, parang manual din do. Nasa 1300 and a half nagche-change gear na siya, nagbabawas na siya ng cambio. Unlike yung hawak ko dati, talagang lupay-pay na muna siya bago mag-change gear. Kaya ang ginagawa ko dati, binabypass ko na, minamanual ko. Pero ito siya, si Kenji, talagang parang manual ang performance niya, malakas siya. Talagang normal lang to, gapang dito sa pahon kasi mahaba na pahon to eh. Ayan lang yung speed nyo, 40 km, pero bababa pa yan dahil matarik to eh. Dito tayo, paakyat tayo ng Coquihalla na, papasok. Intro pa lang ng Coquihalla to eh. Dito sa Hope. Ayan o, 1, 2, 3, 1300 and a half. Then 13 to 1300 and a half, nag-change gear na siya. Ayan ang speed lang natin, gapang. Pero titingnan pa natin siya doon sa Coquihalla talaga mismo. Intro pa lang to eh. Pero gapang na tayo. Pero kahit sa manual na truck, talagang gapang na tayo dito sa highway na to. Highway 5, Highway 5 Junction, Highway 3. Dito yan. Gitna na tayo. Kasi magano pala yan, yung maghiwalay ba. Sa mga bago nga pala, baka ituro ni Garmin yung Highway 3. Hindi tayo allowed dyan dumaan sa Highway 3. Dito yung Highway 3, dito yung Highway 5.
Kasi baka ituro ni Garmin nyo sa Highway 3 kasi may mga biyahe tayo na mas malapit dumaan dyan sa Highway 3, pero hindi tayo allowed dyan dahil sobrang tarik yung highway na yan. Dito lang tayo sa Highway 5. Matarik na ngayon tayo Highway 5 mas matarik yung Highway 3. Nandito tayo sa chain up area. Magdadagdag lang tayo ng portable strap doon sa tarp natin kasi lumulubo. Nagdagdag na ako kanina nung huminto ako doon sa inspection area, pero lumulubo pa rin. May mga part pa rin na lumulubo kasi malakas yung hangin kaya dagdagan natin siya ng portable strap. Dito tayo sa chain up area dahil aakyat na tayo dyan sa Coquihalla. Tingnan natin yung performance ni Kenji sa pag-ahon doon sa matarik. Yun ang pinakamatarik kasi na area dito sa Coquihalla. Tara, let's go. Dagdagan muna natin ng portable strap yung tarp natin dahil basta ganyan hindi ako mapakali na lumulubo. Parang parachute. Parang parachute yung natin, tarp. Sobrang lumulubo kaya kailangan talaga may mga extra tayo na portable strap. So yun nga, 3 lang binibigay. Pag matapatan ko yung supervisor doon, sasabihin ko at least 5 ang portable strap na dala namin. Hindi pwede kulang yung 3 piraso lang Okay, tara, let's go guys. Dali natin susi. Ay, jacket ko pala. Malamig. Positive 4 ngayon. Kaya malamig. Sapatos. Dito yan Suwakwa chain up area. Napakaluwag ng chain up area nila. So tingin ko dito yung lumulobo Ito. Dagdagan natin kasi dito tingnan natin sa kabila. Ito. So dito tayo magbabato. Kaya dito sa may kasi may corner ito, plastic corner. Kaya dito. Ito, pag binatuan natin to, may plastic corner tong ibabaw nito. Itatapat din natin dyan sa may strap. Yan. Big brake. So ito yan tapat yan. Tatapat natin yan. Yan. Para salo di sa plastic corner. Ganyan pagpasok niyan guys Huwag nyo ibabalik ng ganyan. Huwag nyo ibabalik ng ganyan. Dahil pag tinanggal natin yan, mahirap tanggalin. So, ayan na nga. Lalo't pag winter, mahirapan kayo. Ganyan lang siya. Ganyan, hawak. Then, up. Parang kulang pa isa pa dito. Di bali maraming di bali marami na ako portable strap na nilagay 1, 2, 3, 4, 5 kasi lumulubo
Ang hirap pag lumulobo. Pita natin ng konti ito. Ang hirap pag lumulobo. Nakakahiya tingnan. Higpit naman. Yan. Siguro okay na yan. Ito okay to eh. Banat. Okay, let's go. Dito sa Canada, US, talagang napaka-importante na may tire chain area. Nilalagyan talaga nila, biro mo yung pinag-aaksayan nila ng ganito kalaki na lupa, sementado or spaltado. Ginawa nila ng ganito, hintuan ng truck. Ayan, ayan si Kenji. Para lang dito magkabit ng tire chain yung mga truck. So ibig sabihin, hindi pakalat-kalat lang yung truck para magkabit lang ng tire chain. Meron talagang tire chain area. Kaya ganun kaalaga nila mga truck driver dito. So yan, aakit na tayo dito kasi dito unang kabitan bago umahon dyan sa Coquihalla. So tara, let's go guys. Matarik kasi yan dyan eh. Tingnan natin ang performance si Kenji. Let's go. Parkingan. Ano lang to? Tire chain up area. Below 80 km per hour mag hazard tayo. Umahon na tayo guys. Bungad pa lang ng Coquihalla to, pero yung speed natin 31 km lang. So napapalaban na si Kenji. Iba pa yung nandoon sa mismong Coquihalla na malapit sa Subquillos. Kahabaan ng Coquihalla to. Ano, tingnan natin mag-change gear si Kenji. 13.5, mag 13.5 bago mag-change gear yan. Pero yung iba tutulin, no? Hindi, medyo banayad na to. Pero nasa 30 lang tayo kanina, di ba? Tingnan nyo guys yung tire chain area. Napakalaki. Kala mo parking lot to. Kabitan lang ng yan, tire chain area. Dahil aahon tayo dyan sa matarik na nag-uumpisa na tayo. 48 ang speed na lang natin. Meron tayong cambio na 13 speed. Tingnan nyo, ang laki ng parking lot to. Kala mo parking lot, di ba? Tire chain area lang yan. Ayun na yung mga truck, umaahon na. Tapos may washroom pa. Yun nga lang, magtiis kayo dyan sa washroom kung anong meron dyan. Unlike sa US, talaga napakaganda.
Pero okay na rin siya kaysa wala. Ayan, nagsisimula na tayo guys. Dito tayo sa right side. Bawal ang truck sa left lane ha. Pwede tayo sa first lane, second lane, wag lang sa third lane. Ayan o, may signboard. So ayan, obserbahan natin si Kenji. Papagal na tayo ng papagal. Ayan signboard o, no truck left lane. Pero matapang pa rin si Kenji, hindi siya lupay-pay. Pero natural lang talaga tong takbo natin na to guys sa manual. Kumbaga kino-compare ko lang siya sa manual at automatic. Automatic at manual. So parang manual din siya. Yung speed niya, yung lakas niya parang manual. Unlike talaga doon sa nagamit ko before na automatic, parang lupay-pay na lupay-pay oh. Ayan. Parang lupay-pay na lupay-pay bago siya mag-change gear. Kaya ina-advance na namin siya sa manual. Minamanual na namin. Ayan yung view. Grabe no. Nakakalula. Aakyatin pa natin yung bundok na yung guys oh. So samahan nyo kami sa biyahe na to para makita nyo yung kagandahan ni Canada. Madaling araw, anong oras na? 6:43 AM, madilim pa. Pero pag summer to, tarik na yung araw. Yan. Yan, pabagal na tayo ng pabagal. 39 na lang yung speed. Kailangan lagi tayo naka 4-way lights guys ha. Kung makikita nyo yung bangin oh, andun yung ibang mga truck oh, maahon na oh. Ayan oh. So yan, bumabagal na tayo. Mag-change gear siya, tingnan. O 13.5, nag-change gear na siya. Ayan. Ayan, kapang na tayo. Alalayan lang natin yung RPM dahil para hindi siya mag-overheat. Ayun yung mga truck oh, makikita nyo may ilaw oh. Ang galing din gumawa ng design nito. Pero mo naukitan pa niya na drawing ng biro. Ayos ah. Yan na lang takbo natin dito sa loob ng tunnel oh. 23 kph. Sina tayo? Ayos yung lagay natin ng portable strap, hindi na siya lumalobo. Ang speed natin 24 na lang. Meron tayong 9 gear. So yung 9 gear na yan guys, Quintalo ganon, or Quarta high. Gagandaan ng bundok ko. Ayan, bumabagal pa tayo ng bumabagal. Mas tarik pa dun oh, sa taas. 23 na lang takbo natin. Yung bangin oh. Oh, ayan oh. Pero mo taas ng puno, abot pa dito yo. Pero may overtake pa, tuloy no. Empty yan mga yan, empty. Meron pa oh. 22 na lang speed natin.
Tarik. Kala nyo banayad lang ano, pero yung speed natin no, 22 km/h na lang tayo. Bababa pa yung ano natin, RPM oh. So ayan, 21 na lang ang speed natin. Nakadiin na tayo niya, nakadiin. Wala na yan isasagad. Pero malakas si Kenji, ayos. So sa pag-ahon okay lang yan. Sa winter medyo nakakatakot, pero mas maganda na yung paahon kaysa palusong sa winter. Pero parehas pa rin nakakatakot. Nakakatakot talaga dahil dito gapang-gapang na kami, nagkadulas-dulas na kami dito tuwing winter. Kaya observe lagi nyo, bantayan nyo lagi yung weather condition. Kaya meron tayong weather sa weather apps sa cellphone. Lalim mo. Ayan, nakaahon na tayo. Yun lang kasi doon sa ano, ang medyo tarik yung may tunnel hanggang dito. Pag nakaahon na tayo dito konti, pag nag 24 okay na tayo. Safe na tayo. Ay, hindi pa pala tapos. Bumabagal pa eh. Kaya guys, sa winter walang magaling na driver sa winter, kaya doble ingat pa rin tayo. Ako 11 years na ako dito, pero tuwing darating ang winter kinakabahan pa rin ako. Kumare, ayoko na magkaroon ng winter dito. Bakit? Kasi may winter pa eh. Pwede naman tagulan lang eh. Pwede naman tagulan lang, taglamig, pero walang snow. Yan lang yung speed natin, oh, nakikita nyo, 21 km/h. So yun lang. Kayang-kaya ni Ken, malakas siya. Ayos Kenji, thank you. Hindi ako nagsisisi na nakuha kita. Kaya pala ipinipilit ka niya sa akin. Ipinipilit ka sa akin ng opisina. Ayan oh, bumabagal na oh. Wala na. Ayun, kaya pa. Ang coolant natin 91, hindi siya gaano nag-umiinit. Ang oil temperature natin normal 114, pero yung fuel consumption natin 111. Ibig sabihin malakas kumonsumo ng diesel talaga pagpaahon. Ayan siya ang kagandahan ng Canada. Ang temperature dito zero na ang temperature, malamig na. Pero wala kasing hangin kaya kaya pa. Nandito tayo ngayon sa rest area. Ayan, sa Breton Creek. So nakaahon kami ng safe ni Kenji. Ayan si Kenji oh. Ayos. Ito bagong gawa na rest area para sa truck. May washroom doon. Maganda. Ayos. Ayan yung bundok ng Coquihalla. Diyan tayo umahon. Ayos na ayos, napakaganda. Diba? Tama, sariwang-sariwa pa yung spalto. Bagong gawa. Doon yung rest area. Tingnan natin yung washroom kung okay. Natuwa lang ako dahil napakalakas ni Ken. Parang manual din siya kung mangambyo. Okay na okay. So yan. Ayos ka Ken. Tingnan natin yung rest area kung maganda. Sa kabila rin no, meron din doon no. Diba?
Ganun ka-importante yung mga truck driver dito. Kita nyo, ang laki pa ng area ng parkingan dito. So yan. Tingnan natin dito. Bagong gawa pa to. Washroom ng mga babae, washroom ng mga lalaki. Yan. Sa dalawa toilet. Meron din dito sa kabilang side. Dalawa ihian. May isa dito. So maluwag, malinis. Tingnan natin. So yan, di-flush din siya, di-flush. Nagugasan ng tubig. So yun, di ba? May facilities para sa truck driver, may washroom talaga. Dapat meron sa Pilipinas dahil napakahirap yung mga truckers sa atin, mga truck driver. Wala nang truck stop, wala pang CR, walang shower, walang labahan. Tapos ang biyahe natin lingguhan or mahigit 1 linggo bago makauwi sa bahay, di ba? So napakahirap para sa isang mga truck driver yan. May Philippine flag pa tayo sa dashboard, di ba? So, Pilipinas, ang gobyerno natin dyan, instead na i-corrupt nyo, gumawa na lang kayo ng truck stop para sa mga truck driver o rest area sa lahat ng mga biyahero. Truck driver, mga light vehicle, gawa nyo ng ganito para sa mga biyahero nang malayo tayo sa mga aksidente. Maiwasan yung mga aksidente dahil sa overfatigue lahat ng mga truck driver at mga buhabiyahe ng mga from Manila to probinsya. Hindi lang truck driver, pati mga light vehicle nahihirapan kung saan sila hihinto. So gawan nyo to. Instead na ibulsa nyo, i-corrupt nyo yung pera ng gobyerno or pera ng mga mamamayang Pilipino. Ganito na lang gawin nyo para matuwa naman ang mga tao sa inyo. Okay? So hanggang dito na lang tayo guys. Ingat-ingat at takbong pogi lang. Thank you, Ken. Ayos na ayos ka, Ken. Dito naman tayo guys, packet na tayo ng Kamloops. Pero gapang pa rin tayo, 57 km/h ang takbo natin. Kung makikita nyo yung truck ko, ando pa, doon tayo sa ibabaw ng bundok, aakyat pa. So matarik pa rin to. Part pa rin siya ng Merit. Pero Merit and Kamloops na. Diyan ako sa pahon na yan na black ice. Hindi ako nakaahon. Then magkakabit sana ako ng tire chain. Pero nung bumaba ako, dumausdos pa yung truck ko. Kahit na nakamaxi na yung truck and trailer ko. Ito. 1300 and a half, nagche-change gear na si Kenji. So nung nangyari ako guys, nung na-black ice ako dito, nangyari nun, walang snow, foggy lang, foggy. Then yun, nag-black ice. Pero ang temperature nun 0. Ayun o, speed natin 30 na lang, 36. Dito sa curve na yan, dyan mismo sa ibabaw. Ayan, kung saan tayo magbabagal, doon din ako na parang dito na part na yon, dito na. So gumitna na ako nun, dyan ako sa gitna. Dahil dito sobrang dulas na eh. So hinahanapan ko yung truck ko ng traction. So gumaganon ako, hinahanapan ko yung truck. Kaso lang, pagdating dito, hindi na kinaya. Nandiyan na ngayon ako sa gitna. So hindi na kinaya, nagkabit ako ng tire chain. Pero buti hindi pa ako sumuot sa ilalim nung umatras yung truck, dumausdos. Then kumalso na sa doon sa may barrier yan, yung gilid niyan. Kumalso na yung truck, ang trailer ko doon, kaya hindi na nahulog sa bangin. So napakadelikado talaga. Ano pa yun ha? Hapon, araw na araw, hapon yun. Maliwanag pa nung na black ice ako. Pero winter time yung guys ha, winter time.
nung dumaos dos ako. Siguro mga November o December yon nung nangyari na yon. Kumbaga sa BC may araw, nung umahon ako sa Kukihala may snow, pagdating dito foggy lang, yun ang nangyari, hindi ako nakaahon. Clapperton to, Clapperton brake check, meron dyan brake check, Clapperton. So di ba yung makikita sa side mirror, yun o, umaahon yung truck. Bukod sa umahon, may paahon pa dyan. Ang napakadelikado naman guys, yung palusong. Dahil black ice ako nung paahon, nung palusong ako dyan, black ice pa rin yun. Kaya napakadelikado. Ayan o yung bangin o, lalim o. Patakot. Ang nangyari pala nung guys, hindi ako nakaahon talaga. So dumating yung towing, nag-counterflow pa ang towing dito kasi black ko na eh. Wala nang nakaahon. Hindi lang ako ang hindi nakaahon, maraming truck na ang hindi nakaahon. Kaya ang towing nanggaling pa dito, counterflow na siya. So tinowing ako hanggang makaahon ako dito sa ibabaw. Kasi hindi pa rin kaya, black ice ito, tong part na to lahat black ice. So hindi ako nakaahon talaga. Doon ako iniwan sa ibabaw, sa pinakaibabaw na ako binitawan ng towing. Ang towing, ang bayad nung time na yon ay nasa 850 yung bayad nun. Ganun lang yun ha, saglit. Maiksi lang yun. 2 kilometers din pala to. Inahon niya ako hanggang dyan sa ibabaw. Tingnan nyo, meron silang signboard warning. High mountain road, expect sudden weather changes. So may pagbabago-bago ang weather, kaya asahan nyo na pabago-bago daw talaga ang weather. Kaya ingat lang talaga tayo. Dito guys, dito ako inahon ng towing. Ito yung brake check area sa Clapperton, ito yung kabilang side. So nung inahon na ako dito, syempre kailangan natin na tumakbo pa rin dahil alam nyo kung anong oras na ako naahon ng towing, mag-alauna na ng madaling araw. Pero nung na-black ice ako around 4 PM pa yon. So walang makadaan kasi black ice, paahon dito, black ice din yung paahon papunta dito. Ngayon ang problema, yung pababa ngayon ako dito. So dito okay pa, banayad pa. Nakasigunda, tercera low lang ako. Dahan-dahan lang ako dahil black ice. Kada gagamit ako ng exhaust brake, number 2 lang yon, nag-jackknife. So nagbawas ako ng kambyo ng exhaust, number 1 na lang. Nag-jackknife pa rin. Yung jackknife yung dumudulas ba. So ang ginawa ko guys, nagdagdag na ako ng kambyo para umunat. Umunat ako, ayan. Dinagdag ako, binilisan ko. Tapos pitik ako ng preno konti, dahan-dahan. Pag gumalon yung trailer ko, accelerator na naman ako. Hanggang sa napunta ako dito, umunat na. Nung dumiretso na ako, tumapak ako ng preno, okay na, kumapit. Dumiretso na ako. Doon ako nag-alalay ng preno nung kumapit na yung preno. Tapos hindi pa natatapos ang black ice. Nung umahon na naman ako, pagbaba naman may black ice na naman. Kaya talagang obserbahan nyo yung weather, lalong lalo na mga hating gabi at madaling araw. Nandyan yung namumuo yung black ice. Nag-uumpisa sa papasok ng gabi hanggang madaling araw. Kaya ingat lang tayo at obserbahan lagi ang weather at temperature natin sa truck at ang weather. Okay? So yun lang tayo guys, at ingat-ingat. Takong pogi lang yun, black ice oh. Temperature 3 oh. Buo.
Bigyan ko ng tubig tong naglalakad o nagja-jogging, oh. Si kuya. Bigyan natin ng tubig yan. Puntahan natin. Gaano pala siya, oh. Kahapon ko pa nadaanan niyan si Manong. Ganyan, paahon doon sa kabundukan galing Alberta. Sabi ko dagdagan ko pa yung tubig. Sabi niya okay lang daw. Dahil hihinto naman daw siya dyan sa Golden. Ahon pa dyan. May tarik na paahon dyan, oh. Kawawa naman. Pero sipag niya, oh. Doon, oh. Okay lang daw siya, eh. Okay na raw yung 4 na bottle na tubig. So yung good luck kuya, ingat-ingat. Wala naman siyang hinihingi, walang hinihingi na pagkain, walang hinihingi na ano, basta tinanggap niya lang yung tubig. Sabi niya thank you so much daw. Sabi ko dagdagan, ayaw niya na, eh. So yun, nakakatuwa. Okay, alis na tayo guys.